Okay, magre-react lang tayo dito sa isang video ni Congressman Abante na nag-trending ngayon dito sa social media. Isang video kung saan I think nagsisermon po siya sa pagiging pastor niya. Okay? At nabanggit niya dito ang patungkol sa usaping ang tao raw ay mga materialistic raw. I think hindi, kasi putol siguro itong video. Basta he was talking about materialistic na kung saan sa kanyang pagiging pastor, ang trabaho niya ay magsisermon sa kanyang simbahan, ay natatamaan rin siya sa kanyang sarili. Nakakahiya, 'di ba? Na ikaw isang pastor na mag-a-advise ka sa inyong mga tao, no? Tapos ikaw rin pala ang sisira sa mga pinagsasabi mo. Pag-usapan natin 'yan. At pangalawa nating pag-usapan ay itong si Malotikia na isang political analyst na kwento siya, no, sa kanyang experience with former President Rodrigo Roa Duterte, kung saan back in 2016 ay nagkita sila ni former President Duterte na hindi pa siya supporter ni FPRRD. At inexplain rin dito ni political analyst Malu Tikia na bakit siya sumuporta sa mga Duterte at bakit naniniwala siya dito sa mga Duterte. At pinag-usapan rin niya ang patungkol sa parating na eleksyon sa 2028 na alam na niya kung sino malaki ang chance na mananalo itong si Vice President Inday Sara Duterte sa 2028. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin ha. Like, share the video, Donmar TV, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin. Okay? Ito, unahin mo natin itong kay Abante. Ito. Panoorin natin. Si Inday, Hindi pala yan. Ito. Every person is materialistic. So, Every person raw is materialistic. Tapos, pinakita dito ang kanyang mga videos, ang kanyang mga picture niya, ang dami niyang mga finiflex na mga sasakyan. I think may piniflex dito na relo. Ito, panoorin niya ulit. Ito. every person is materialistic. Grabe. So much so that he is ruled by what he sees, not by the invisible God. Diba? Oftentimes, you don't realize this. Pero yun ang katotohanan eh. And there are times we do not want to accept it, but it is actually true. And therefore, the question is, who is your master? So parang ibig sabihin ni Congressman Abante dito na tayo raw na mga tao ay materialistic raw tayo. Dapat raw mali yan ng pagiging materialistic ng isang tao ay isang kamalian po. Sabi pa niya dito, sino ba talaga ang master ninyo? Kasi parang nababasa ko na itong kanyang sermon dito na para bang dapat ang master lang natin ay yung ating Panginoon. Kung ano yung nakasaad sa Biblia, kung ano yung ang ating idolo, walang iba kundi ang ating Panginoon, which is tama. Okay? Sa aming mga Katoliko, meron po tayong tinatawag na the Ten Commandments. Okay? Sa Ten Commandments, naalala ko, nung tayo po ay, hindi naman ako ganyan kareliyoso, pero part naman yan sa ating subject sa religion nung tayo ay high school pa lamang o college pa lamang,
yung mababanggit yung mga Ten Commandments eh. Di ba? Na nandoon po sa Ten Commandments na thou shall not idolize anyone except God. Parang ganon yung mensahe. So, kasi yung Panginoon, dapat yung Panginoon lang ang pupurihin natin except kahit wala nino man. At sa pagiging materialistic ng mga tao, parang ina-idolize mo yung mga luxury cars mo, mga luxury watches, sa mga luxury na mga pamumuhay. Mali raw yun. Mali raw. Yan ang ibig sabihin ni Abante. So, nagsisermon siya ng ganyan na hindi niya alam, natatamaan rin siya sa kanyang sariling sermon. Ay, nako. Yan ang problema natin. Kasi, binablog ko ito para malaman ninyo, taong bayan, na itong si Abante, no? Kung ako, nasa simbahan dito ni Abante, maghinto akong magsimba dyan sa simbahan. Bakit ako makikinig dito sa isang pastor na nilalabag niya ang sarili niyang mga pinagsasabi? Di ba? Alam mo, Abante, no? Ang hirap sa'yo, Abante, is nagmagaling-galingan ka. Diyan sa House of Representatives, kung maalala po ninyo, no? Sinisirmunan niya si former President Duterte nung hearing nila, di ba? Syempre, ito si former President Duterte, nagpakumbaba kay Abante kasi pastor eh. Ayaw ni Duterte na makipagdebate sa isang pastor. Bilang respeto, hindi na siya nakipagtalo kay Abante. So, si Abante naman, dahil pinagbigyan siya kay former President Duterte, todo naman siya sermon kay former President Duterte na kung akala mo siya yung magaling, na sinisermonan niya si FPRRD, na hindi niya alam, pinagtatawanan lang siya. At para bang makikita mo kay Abante na nagmamalinis siya, mabuting tao siya, dahil pastor siya, hindi siya nagkasala, ganon, ganyan. Alam mo, sa totoo lang, Abante, ang taong bayan, mas gugustuhin na lang ang isang Duterte na maanghang magsalita, bastos magsalita, pero may puso sa aming taong bayan. Okay? Hindi plastic, prangka. Kilala namin ang kanyang ugali na ganyan siya. Bastos siya eh. Bastos siya sa mga kriminal, sa mga hayop dyan na umaabuso sa mga inosenteng tao. Galit si Duterte doon. Okay? That's my point. Pero ayoko dito sa isang mga tao na pamukhang-mukhang hindi pamukhang, di ba? Nagpamukhang babait, di ba? Magsisermon siya, parang tama siya, na malinis siya. Pero yun pala, natatamaan siya sa kanyang sinabi. Di ba? Sermon-sermon ka pa sa mga sa inyong simbahan ninyo na we should not be materialistic. Pero ikaw naman, imbes na ikaw ay magpakita na role model ka sa iyong mga sinasabi, ay hindi mo ginawa. O wag mong sabihin baka sasabihin mo na, hindi naman sa akin yan, nagpapapicture lang ako dito sa mga sasakyan na ito, o yung mga motor na ito. Okay, given for the argument na hindi yan sa'yo. So, ina-idolize mo yung mga sasakyan.
Sabi mo, hindi tayo mag-idolize ng kahit anong bagay, kundi yung Panginoon lang ang i-idolize natin. Pero bakit meron ka mga picture na marangyang sasakyan, marangyang mga motor, may relo ka pang sinusuot na sobrang mahal? So ikaw pala yung nag-a-idolize. Whether sa'yo yan o hindi, pero I believe, no, in my own opinion, baka sa kanya talaga ito, ikaw yung materialistic. So, ang aming napapansin sa iyo, iba yung mga pananalita mo sa ginagawa mo. Oh, totoo. Di ba? Iba yung mga sinasabi mo eh. Sa mga, yan ang hirap dito sa mga politicians na ito. Ang daming mga satsat, ang daming mga sinasabi, nakala mo sila na yung tama, sila na yung magaling, pero sa totoong buhay, gumagawa rin sila ng masama. Sis. So masama ka sa tingin ng tao na sabi-sabi ka pang people are materialistic, ikaw rin pala materialistic ka. Di ba? Ang tingin naman sa akin, masamang tao ka rin. Kasi sabi mo, masamang tao yung mga, masama yung pagiging materialistic, pero yun pala, ikaw yun. Di ba? Baka, ay nako, tama ngayong nababasa natin sa Biblia. There are fake prophets, there are fake pastors. Sa noong panahon. Di ba? Tapos sasabihin nyo, si Kibuloy pa yung fake na pastor? Sis! Grabe. Ito, punta naman tayo dito sa kay Malutikia, no? Dito sa political analyst na ito. Maganda po itong kanyang statements, no? Ang kanyang experience with the Dutertes. Okay, ito, panoorin po natin ito. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon naghihintay ako ng 60 si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. This is my third weekend helping out various parallel groups ng Duterte. Nung nag-reach out si Wendell at narinig ko yung dayang hirang, sabi ko, naku, kailangan ako mag-alat ng time dito. So, pumunta po ako dito sa susunod na linggo. Nasa Cebu naman po ako dun sa another Duterte group. Siguro ito ho yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga. When she made the declaration last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni VP Sara Duterte na bago ho ang arena, nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move because anytime na titirahin siya, pwede mong sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So, anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then, pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So, February 18,
She ran. She was the first to declare. And then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So, dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po, hindi pa pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So nakita nyo, 2022, unity wins sa landslide, Marcos Duterte Alliance at its peak, for the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, naglasign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So, makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTFL-CAP kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around BP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void, as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and substance. Okay? So substance, so wala pang presentation ng evidence. Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan niyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically, either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So nandyan yung impeachment complaint, at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon internationally on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes, kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? 3 characters, 3 individuals. Sonny Trillanes,
who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman ho pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo. No? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya ang una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi, pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? Pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? Sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Sir, tinatanong, kinukuha. Ganun ba? Di tinawag ako ni Jojo. Ito. Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ako hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba. Tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita. Tapos naka-maungho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir,
Huwag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Dayday, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat na nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Kayo, aral kayo ng aral. Tiyo mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malo. Talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, sir, ha? Ganito si Makati. Ganito si Davao. Parehong LGU. Parehong mga mayors ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain, walang patubig. Late na siya ng parang 5 hours, 6 hours. Pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, kasi kung maalala natin, itong si John Vic Remulla, makabinay ito. Okay? Iniwan nila ang mga binay, itong si John Vic Remulla. Doon sumuporta sa mga Duterte. Ngayon naman, sumuporta naman siya ngayon sa Administrasyong Marcos. Manggagamit rin eh. John Vic Remulla. Tatakbo yan sa 2028. Nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, daang
Hindi, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang Hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tiningnan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho dalawa ang slate nun? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So yun, that is going for Inday, no? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative. Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang boto. 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako,
At kaya ko sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday kasi mapipilitan ngayon si administrasyon sino ang kandidato natin. 'Di ba? Naghahanap sila. Oh, sige maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala yung sa kabila. Yung sinasabing kain suka. At nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluwag mo naman kaming tawaging kain suka. Ay bakit sa usapin ng korupsyon ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal nyo si Marcos, hindi sige, mahal nyo na. Correct. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. 'Di ba? Parang may mali doon. Oh, bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management, no? O, kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. So, yun po ang ano ha. Ito maganda itong advokasya nitong si Malutikia na tumutulong siya ngayon sa kampanya dito kay VP Sara para manalo sa 2028, no? Ang nakagandahan dito kay Professor Analyst, Political Strategist Malutikia ay part po siya sa sa Publicos survey, no? If I'm correct, no? Alam niya kung sino yung mga nagtitrend na malakas. Hindi po yan hindi po yan nagsisinungaling kasi based on facts yan eh. At alam niya kung sino yung mga malakas talaga, no? At si BP Sara. Tapos ang kagandahan nito is umiikot raw itong si Malutikia para ipaalam sa mga taong bayan, no, sa mga Duterte groups na ano ba talaga ang katangian ng isang Duterte at bakit dapat natin silang iboto. Okay? So, ganun po. Yun, you heard him, her, na ano ang mga Duterte? Bakit sila nanalo? Bakit they are being loved by the Filipino people? Diba? So, ayan, klaro-klaro yung mga sinabi ni Proof Malutikia. Okay? So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano po yung reaction nyo sa mga pinag-usapan natin? Ilagay nyo sa comment section, babasahin natin yan ha. Paki-like, paki-share itong video natin ha, para updated naman, para kakalat to sa taong bayan, at subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe para updated kayo. At libre naman ang mag-subscribe, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye!